Ginit ng House Committee on Justice hanggat hindi pa na ipapadala sa kanilang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, maaari pang may ibang maghain ng mas matibay na reklamo. Pinabulaanan naman ng Malacanang na pakawala nila ang abogado na nagsampa ng impeachment complaint para maprotekta ng Pangulo sa pamagitan ng one-year bar rule. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, basura kung ilarawan ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Wala ito sa forma at walang substance yung kanyang final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Hindi tulad sa impeachment complaint na inihain noon laban kay Vice President Sara Duterte, ang reklamo laban sa Pangulo ay daraan sa pagdinig ng Justice Committee, alinsunod sa dati ng nailatag na rules on impeachment ng Kamara. Because this is filed by a private individual, endorsed by a House member. Sa ngayon, kailangan muna itong ipasa ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Hinihingan pa namin ng kumpirmasyon ng SecGen kung nagawa na ito. Kasunod niyan, dapat aksyonan ng reklamo sa loob ng 10 session days. Pagkatapos ay saka lamang magkakaroon ng 3 araw ang plenaryo para i-transmit ito sa Justice Committee. Ang pag-refer ng reklamo sa komite ang hudyat ng pagsisimula ng one-year bar rule. At kung madismiss ang reklamo sa komite, ligtas na mula sa iba pang impeachment complaint ang Pangulo sa loob ng 1 taon. Kaya si Erice, pinagdududahan ngayon ng abogadong naghain ng reklamo at ang nag-endorso nitong si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Is identified with the Garcias who are known stalwarts of the of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Wala pang tugon sa pasaring ang National Unity Party at si Nisay. Ang abogado namang naghain ng impeachment complaint. Itinangging ginawa niya lang ito para gumulong ang one-year bar rule sabay giit na hindi mahina ang inihain niyang reklamo. I have evidence. It was attached to the complaint. It is without prejudice to further evidence that might be produced later on. Giit niya, hindi siya maka-Marcos at hindi rin maka-Duterte. Bagamat may isa siyang hinawakang kaso ng partido ng dating Pangulo. How could I be pro-Marcos when in May of 2022, I actually was one of the lawyers that filed a case before the Commission on Elections to have the Duterte bloc of PDP Laban declared as the legitimate PDP Laban. Ayon sa komite, hanggat wala pa silang hawak ay hindi pa gumugulong ang one-year bar rule at maaari pang may ibang maghain ng mas matibay na impeachment complaint. If ever there will be subsequent complaint, like what you said, by another group against the president, no? Kung mag-aabot ito right before the referral to the Justice Committee, yes, perhaps it can be consolidated. Nagbigay komento rin ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Bumenta na yun sa takilya. Ang palasyo, hindi na raw gusto magkomento. Saan nila yung mga kwentong walang basehan at puro pahiwatig. Sa ngayon, wala pa raw nakukuhang kopya ang Pangulo ng isinampang impeachment complaint. Wala ring ginagawang anumang paghahanda ngayon ang kanyang legal team. Hindi naman po siya nababahala dahil alam po niya na wala siyang ginawa na impeachable offense na maaaring masabi na siya ay dapat managot. Kaugnay naman sa lumutang na spekulasyong pakawala ng Pangulo, ang abogadong naghain ng reklamo dahil dati na ito naghain ng disbarment case laban sa isang personalidad na kritikal kay First Lady Liza Araneta Marcos. Kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So that's fake news. Kahit sino pa po ang nag-file niyan,
Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya. Marinding pinabulaanan ng palasyo ang isa sa mga ginamit na basehan sa impeachment complaint na nilikha umano ang ICI para protektahan ang mga tiwaling kaalyado. Inihalimbawa pa nga ang kalyansa ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Sabi niya, malungkot siya. Dahil nakasama niya ito sa alyansa. At kaibigan niya, si Senator Bong Revilla. Pero ganun pa man, proseso pa rin naman na Kung sakali, ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos ang kukumpa sa pag-usad ng reklamo sa Kamara. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing malalagay dito sa impeachment complaint. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.